True. Bago ko po sagutin, magandang araw po sa inyo, Mr. Chair. Diretso na kasi maubos yung time ko. Ang kinakasumakaw ng lubog, siyempre. Huwag ka lang umiyak. Huwag ka lang umiyak. Baka marinig tayo ni Crush. Kung gusto mong umubo, lunukin mo muna laway mo. Grabe, ang ganda at sexy ni Crush. Bakit siya? Akala ko akin si Claire. Budol ka talaga, BBM. Ayan! Sino ba sa inyo ang gusto nyong una kong kunin sa kanila? Mention nyo nga. Huwag niyo akong hanapin sa US, andito ako sa Mars. Hindi na ako umuwi dyan, kaya manigas kayo. Pitpitin nyo na lang itlog ni Tambalos-Los para idawit niya si Bango. Kala mo Diyos ka ha? You're just another crook. Kay ate, mag-asawa ng anak ng kontraktor ng DPWH para magkaroon kami ng maraming sasakyan. Huwag best friend. Gusto mo bang malahian kayo ng buhaya? Pati si Mingming. Ulat ka. Siyempre, kadayaman. Siyempre, kadayaman. Hoy! Ang tataban ninyo! Ba't di nyo gayahin yung mga langgam? Buti pa sila masibag at di puro lakwatsa. Kalokohan yan, Foreman. Nasa SM kami kanina. Doon din sila. Kahit kompleto ka pa sa tulog, kung kulang ka sa pera, manghihina ka talaga. Para hindi ka baguhin ng pera, ibigay mo na lang sa akin. Yes, Your Honor, may service firearms po ako. Meron ka. Yes, Your Honor. May permit to carry yan. Yes, Your Honor. Aming mahal na Pangulo, kung ang nais mo ay tunay na pagbabago, gawin mong araw-araw ang sweldo, tapos kinsinas at katapusan na lang ang trabaho para Paldo. Alright, welcome back to my channel. How is your life? How is your life over there, mga guys? Shout out sa inyong lahat dyan. Mabuhay kayo mga OFW. Lalo na dyan sa Hong Kong, Belgium, Australia, The Hague. Maraming salamat po sa inyong mga panonood. Alright, patuloy tayo sa ating mga funny political videos, mga guys. Una, shout out dito kay Kiko Barsaga. Ito, panoorin natin yung sinabi ni Kiko, mga guys, ha. Bye-bye, crocodile. Una sa lahat, ang kalaban ko talaga ay si Martin Romualdez. Oh. Siya yung nag-issue. Siya yung doon sa lahat ng mga issue ko. Tapos si BBM naman, isip ko, baka protektahan niya si Romualdez. So, kinalaban ko na din si BBM. Bye-bye, crocodile. Shout out dyan kay Kiko Barsaga. Matapang talaga itong bata, mga guys, no? Bet natin to kasi maganda ang mga plano niya. Pag-file daw siya ng impeachment complaint dyan kay Bangag. Naku, sangayon mo kayo dyan? Comment down below kayo. Alright, patuloy tayo sa ating mga tawanan, mga guys. Let's go! Magandang ehemplo ba kayo sa kabataan? Yes. Sa I restored public order in my city and everybody is safe. Anong posisyon sa gabinete ang ibibigay nyo sa babae? Tourism, pati... Well, if she's really bright, finance, any Name your top campaign contributor. Sino siya? Nasa bukid, ma'am. Anong pangalan, sir? Emilio Aguinaldo, I think. Sabi niyo po, you cannot be a president if you cannot kill. Papatay ba kayo kung kayo'y Pangulo? No, it's not the actual. Takot kang mamatay, takot kang pumatay, huwag kang magpresidente. Anong sitwasyon ang posibleng mag-udyok sa inyo para magdeklara ng martial law? Well, rebellion, lawless violence, and, rebellion and lawless violence. So, posible ang martial law sa panunungkulan nyo? No, cannot be. Wala naman, hindi na ganoon kalawak ang rebellion natin. Papayag ka bang mailibing sa libingan ng mga bayani si dating Pangulong Marcos? Yes, definitely yes.
because it has divided the country until now. Halos lahat ng Ilocano galit kung bakit ganon ang nangyari. It's time to heal. Kaaway na ba natin ang Amerika kapag kayo'y naging Pangulo? Sila lang mga nag-aaway. It was a response to a question coming from media. It's a concocted hypothetical question and I was only replying. Ang pananaw ng karamihan, ang pananaw ng taong bayan, sila most guilty. Po akong intention talaga magsinungaling, pero yung misis ko po kasi talaga ay madalas po, masakit po talaga siyang diabetes. Makulong sa Muntinlupa na habang buhay sa death penalty, anong piliin mo? Considering the condition, the living condition sa Muntinlupa, palagi ko piliin pa ang death penalty. Sir, pipiliin ko Muntinlupa. Enjoying sa Muntinlupa. Pwede ka pa magdegosyo doon. Pwede ka pa magdegosyo. Iba nga doon, nagdegosyo lang siya po eh. Drug lord pa rin hanggang ngayon. Gusto mo ba yumaman? Siyempre naman, sino ba naman taong ayaw yumaman? Gusto magkaroon ng maraming sasakyan, magagandang bahay at magagandang buhay? Gusto, bossing, siyempre naman. Magtrabaho ka. Grabe, ulo ko naman. Hindi, joke lang. Konting tiyaga lang po. Wala. Ang mahirap dito, wala talaga tayo magawa sa panahon. Perform ka sa gobernong to, tiyak matatanggal ka. Dapat ang talent mo ay para kang asong ulol. Wala kang pakialam sa batas, gawin mo lang inuutos nila, mapopromote ka. Sabihan po tayo, ang tumatakbo ng matulin, kung matinik ay malalim. Wala pa pong nangyari gano'n, Mr. President. At saka po tayo pag nananakbo. Ako po ay nakasapatos at saka sa kasada ka hindi po. Mag-iingat ka lang, De Leon. Baka dumating ang araw madulas ka. Hindi ka na makatayo. Hindi mangyayari yun, Major. Tinitignan kong dinadaanan ko. No. Hirap nga ba talaga ang Pilipinas? Gayong limpak-limpak ang nananakaw ng korupsyon. 20% of the national budget according to estimates. And that easily translates into billions or worse, trillions. Flood control, sino nga ba ang may control? Hearing sa Senado, lahat pumapatol. Padilla, learning the law. Marcoleta, following the law. Rimula, changing the law. Tulfo, bend the law. Marcos, martial law. Tumula, tanas hanggang hulo. Si Anteclair, si Raulo. Nakaw ng limpak-limpak na salapi, tapos kunyari magdodonate sa simbahan, magdodonate sa eskwelahan, para sabihin may kabutihan. Bilyon-bilyon ang budget nyo dito, tapos yan lang ang nagawa nyo. Sa lahat, bago ko po sabihin yung sa tingin ko may mali, ay mali po muna yung pangalan ko, hindi po Brian, Byron po. Pangalawang sa tingin ko mali ay yung tanong na kung sino ang dapat mas paniwalaan. Ang mainstream media ba o ang mga influencer? Kung meron mang magpapakalat ng fake news sa Pilipinas, walang iba yan kung hindi ang mga politiko sa Pilipinas. Unahin na natin ang ating Pangulong si Marcos, na kung saan sinabi niya na walang baril na pumasok sa KOJC Siege. Kitang-kita po sa social media, naka-live ang mga vloggers doon, may baril ang mga pulis na pumasok doon. Ako po, naandun. Nakita ko ng aking mata na may dalang mahabang baril si Torre. Bakit ni isang mainstream media walang pumuna sa maling ito? Alam niyo ang sagot? Simple lang. Sabi nga ni Sir Verhel, organisado ang mainstream media. Organisadong hindi sila pwedeng magsalita kung walang utos galing sa taas. Salamat. Lahat ng pumasok na pulis hindi armado. Walang baril, kahit isa. Hindi kami gumamit ng tira. Wala kami ginawang ganun. Nandyan pa rin ang issue na adik daw ang Pangulo. Sabi nga ni VP Sara.
Bakit hanggang ngayon matagal nang hinihiling ng mga Pilipino na magpa-drug test siya pero ayaw pa rin niya? Pwede niya namang itanggi kung totoong hindi siya gumagamit. May tama. Pero bakit di niya rin maitanggi? Correct. Kaya hindi natin masisisi ang mga Pilipino na mawala ng respeto sa kanya bilang Pangulo at tawagin siyang adik. Pagkatapos sasabihin ni Donald Trump na respect your president. What? Hoy Trump! Sabihin mo muna kay BBM, magpa-hair follicle test. Baka sakaling bumalik ang respeto ng karamihan ng mga Pilipino. Ang gobyernong ito pwede nating matatawag na agriculture government. Dahil lahat ng maisipan nilang itanim ay itatanim nila. Nandyan na yung tanim kaso, tanim witness, tanim pulburon, tanim buto, o ano-ano pa. Habang lalong nababaon sa utang ang Pilipinas, utang pa rin sila ng utang. Hoy! Mag-concentrate na lang kayo sa pagtatanim ng palay, baka sakaling magiging 20 pa ang kilo ng bigas. Mga budol! Yes, hanggang dulo, mga buwaya, halina kayo. Isang bilyon, isang tuwa, buong bansa ay binaha. Kung late ka na nga, tapos wala ka pang ambag, putya pahinga ka na lang muna. Like and share para may ambag ka naman kahit konti. Ayan, I hope napatawa ko kayo dyan mga guys. Please comment kayo, ilagay nyo yung country ninyo para ma-shoutout natin sa susunod. Patuloy natin ipagdasal si Tatay Digong mga guys. Dahil ito na nga, pumasa na nga ang resolusyon niya sa Senado patungkol sa kanyang house arrest. Maraming kumontra. Itong mga kumontra, hindi natin ito makakalimutan itong mga pagmumukha nito. Lalo na itong si Rafi Tulfo. Nag-abstain siya. Gusto daw niya makita pa ang proof na may sakit talaga si Tatay Digong. Ay nako, the hell with you Tulfo. So what? So what kung hindi na magbigay ng proof? Bahala ka sa buhay mo. May araw din kayo ng hinayi sa mga senador mga guys. Basta, para sa atin, tuluyan na yata makakalabas si Tatay Digong. May resolusyon na Senado at sinek na di mga doon sa kanyang mga welfare check niya. Alam na nila ang tunay na kalagayan talaga ni Tatay Digong. And hopefully, makapag-decide na ang lahat, madala na po siya dito sa Davao City. Yan, palakpakan tayo dyan. Alright. Hanggang sa muli mga guys, maraming salamat sa inyong panunood dito sa ating mga funny political videos. At sa mga hindi pa na-subscribe dyan, please subscribe naman kayo and share this video. Alright, thank you for watching. God bless you all. Huwag nyo akong hanapin sa US, andito ako sa Mars. Hindi na ako umuwi dyan, kaya manigas kayo. Pitpitin nyo na lang itlog ni Tambaloslos para idawit niya si Banga.